Ops, tika lang mga boss. Huwag nyo mo nang i-skip tong video na to. So, alam nyo ba na mayroong isang content creator ang naalis ngayon sa kanyang Facebook page. So, hindi lang yon ang nakakalungkot na balita ngayon dahil pati yung kanyang Instagram ay nanganganib na. At saka yung kanyang Gmail, inalis na din sa mundo ng Google. So, nakakalungkot mga boss, no? So, mayroong mga content creator ngayon. So, kung gusto nyo pangalagaan ang inyong mga account, mga boss, sundin nyo ang protocol na ipinapatupad kung saang bansa kayo nananatili. So, bago ang lahat, titingnan muna natin yung ating sinaing kung mayroon pa ba tayong bigas. So, mayroon pa naman kanin. So, ako muna ay magsasangag ng kanin. So, pag-usapan natin yung regarding doon sa isang content creator. So, alam nyo naman, kilala nyo na kung sino ito mga boss. So, ito ay sikat na vlogger. Okay? So, meron siyang higit 2 million followers sa kanyang Facebook page. Ano ba nangyari? Bakit siya ay na-demonetize or naalis siya or tinanggal ni Facebook yung kanyang account? So, una-una sa lahat, marami siyang mga content na against sa community. Anong-ano ba yon? So, maraming mga nag-report sa kanya. Mass report. So, lahat ng mga content creator or mga viewers, karamihan sa kanya, mga followers, ay ni-report siya regarding na diyan yung kay Coco Martin. Tsaka yung sa Showtime. Okay? So, maraming nagdidiriwang, maraming naghahappy dahil nga isa na sa ordinaryong Pilipino. Okay? So, hindi na siya pinapayagan na mag-post sa social media. Pati yung kanyang Google account, inalis na din. So, yan, napanood ko, update ngayong umaga, naglabas siya ng pahayag sa kanyang IG, sa Instagram niya. So, yung Instagram niya ay nanganganib na, naalisin din siya. Inalis siya sa TikTok, sa Google, sa Facebook. So, anong masasabi nyo? Anong sinyo mga boss? Dahil nga siya ay sikat na content creator, influencer, at motivational. Walang iba kundi si Rendon Labrador. Okay mga boss? So sana sa mga Facebook creator dyan, sa mga content creator, sa mga team vlogger, yan mga boss, pangalagaan nyo mabuti ang inyong mga account. So wag na wag kayong mag-a-against kung saang bansa kayo naroroon. Wag nyong labanan ang sistema ng ating bansa. So nakakalungkot isipin dahil nga may mga content creator sa social media no na nagsasalita ng against sa ating community. So maraming nagalit. Alam niyo naman na sa mundo ng social media, sa mundo ng Facebook, maraming galit sa kanya. Usually kaya nga siya ni-report. So anong masasabi nyo sa nangyari sa kanya? So kayo ba na mga content creator ngayon ay gusto nyo rin ba na mangyari sa inyo yan? Siyempre hindi, no? Of course not. Hindi tayo papayag, natural. So, ang gagawin natin ay sumunod tayo sa protocol, kung ano ba ang protocol sa atin ng ating Facebook. Yung mga guidelines, sundin natin yan. So, huwag tayong lalaban kung ano man ang mga kuwan. Mas masarap ang pagising mo sa umaga, nagko-coffee ka, kumakain ka, pagising mo, wala kang kaaway. Di ba? Wala kang inaapakan na tao. Ano pa? Wala kang kasalanan, wala kang kasalanan. So, ang gawin nyo, dapat talaga ay masarap mamuhay ng walang kaaway. Ika nga. So, sa mga content creator, ingatan nyo, mga busing, ang inyong mga account. Dahil sa Facebook, sa larangan ng social media, at yung kasi may mga content creator po, may mga kanya-kanyang supporter yan, may mga kanyang fans. So, kapag tinira mo po yung isang content creator, tinira mo yung kapwa mo vlogger, may kanya-kanya pong followers yan. So, ngayon po, pag kayo po ay pinagkaisahan ng kanilang mga followers at ni-report po kayo ng sabay-sabay, thank you po ang inyong Facebook page. So, sana mayroon kayo natutunan. Sana maging knowledge or maging aral ito sa mga kababayan natin o mga kaibigan nating content creator. Iwas-iwasan po natin yung mag-post ng mga against laban po sa ating mga kapwa creator. So,
Hanggang dito na lang ang aking video. For more video, please subscribe and follow sa aking Facebook page tsaka sa aking YouTube channel. Boss Dave, ang inyong lingkod.